Good morning mga kasari! Dahil nga may pasok na, ay maaga na naman nga tayo nagbukas ng ating munting tindahan. Mga oras na nga nito ay kumakain na nga yung aking mga estudyante at itong ating bisita nga ay tapos na nga rin kumain. Bali, late upload na nga ito mga kasari dahil isang araw pa nga ito at ngayon ko lang na-edit. Fast forward na nga agad mga kasari at ito magtatanghali na nga kaya naman nagpe-prepare na nga ako ng aming pananghalian. So sobrang busy nga ng inyong tindera ay ngayon ko na nga lang naisipang makapag-video. Nakapag-walis-walis na nga rin ako dito sa aming bahay at nakapaghugas na nga ng aming mga plato. At hugasan ko na nga rin yung aming mga lagay ng mantika at mga condiments dyan. Kaya naman nga ito na nga inupisahan ko na nga asikasuhin yung mga sahog natin sa ating ulam. Alas 10 pa nga lang ng umaga ay nagsimula na nga ako mag-prepare ng aming pananghalian pero dahil nga tindera tayo ay paputol-putol nga ang ating pag-aasikaso dito sa may kusina. Niready ko na nga rin itong ating pang-refill dito sa ating mga lagay ng condiments dahil medyo malapit na nga rin siyang matuyo. At kapag napwesto naman nga ako dito sa may kusina para magluto ay sinasabay natin ng pag-aayos at paglilinis at paghuhugas na nga naman ng plato at mga condiments at sasabay na nga rin natin ng pagre-refill. Dahil kapag nga tayo nga kumilos ay siguradong multitasking talaga. Dahil talaga naman gusto naman natin matapos lahat ng ating mga gawain pero sadyang napakabilis talaga ng oras. Dahil hindi ko pa nga naumpisang isa na itong aking niluluto ay napansin ko nga na mag-aalas 12 na pala at uwian na nga ng bunsuan namin. Kaya dali-dali naman na nga ako nagsara ng aming tindahan at lumabas na para sumundo na nga sa bunsuan namin dahil siguradong nasa labas na nga iyon. At hindi nga ako nagkamali dahil sakto pagdating ko nga doon ay kararating lang din daw niya kaya naman hindi na nga ako bumaba sa tricycle at sumakay na nga rin kami pabalik. Pagdating nga ay inuna ko na nga itong punasan at isali na nga yung aming mga condiments para naman lumugluwag na dito sa aming pwesto at makapagluto na nga ako. At si Bunso naman ay doon ko nga muna pinatambay sa may tindahan para naman kapag may bumibili ay tatawagin niya nga ako. Nag-open naman talaga ako ng CCTV sa aming phone kapag nandito ako sa loob ng aming bahay. Pero iba pa rin talaga kapag may nakikitang tao sa loob ng tindahan. Yung iba tumatawag pag walang tao pero yung iba naman ay hindi tumatawag at umaalis na nga lang. Eto nga palang mantika na to ay isang beses pa lang namin nagamit, pinaglutuan lang namin ng pata. Sayang naman kung itatapon ko. Eto nga at sa wakas naman ay may sasalo ko na nga itong aming ulam. Binibilisan ko na nga dahil paniguradong gutom na nga yung aming bunso. Pero sinabihan ko nga siya na kumain muna ng tinapay kapag nagugutom na talaga siya para naman hindi sumakit ang kanyang tiyan. Minsan kasi talaga kahit maaga pa ako mag-prepare ng aming pananghalian ay hindi agad talaga ako makaluto. Paano ba naman kasi hindi man talaga maiwasan pero madalas talaga nangyayari kapag naman busy na nga talaga ako dito sa pagluluto o paglilinis ng bahay. Talaga namang sunod-sunod ang mga nabili. Talaga namang nakakapagod ang magpabalik-balik pa lang dito sa tindahan at sa kusina. Kaya naman mas pipiliin mo na nga tumambay sa tindahan kaysa naman mapagod ka pabalik-balik. Pero ba't naman nga ganun talaga? Kapag naman tumambay ka sa tindahan, wala namang masyadong nabili. Kaya naman iisipin mo yung mga gawain mo at yung mga dapat mong lutuin. Kaya naman ang gagawin ko naman ay talagang babalikan ko ngayong aking niluluto at yung aking mga nililinis sa loob. Wala nga tayong magagawa dahil sa ganitong oras ay mag-isa nga lang talaga ako dahil yung ating kapalitan naman ay kailangan din magpahinga. Kailangan na nga lang tanggapin at masanay na ganito na nga ang buhay ng isang tindera. Speaking of, ang aking asawa nga ang siyang panggabi at siya nga ang closing. Kaya naman nga sa ganitong oras ay tulog nga siya pero nagigising nga siya at kasama sa kanyang routine ang paghahatid at pagsusundo sa mga bata. Pero ngayong araw nga ay hindi ko nga muna siya ginising para magsundo sa aming bunso. Hinayaan ko na nga munang magdiretso yung kanyang tulog at nang hindi na nga muna siya maabala dahil mamaya nga pagkasundo niya nga kay ate ay kukuha naman nga siya ng bigas. At isa pa nga kaya naman hinayaan ko nga rin siyang makatulog dahil nga medyo napupuyat kakakay-drama. Taga namang dinaig pa ako yung pinapanood ko nga inabot ka lang isang buwan ay hindi ko na nga natapos-tapos. Fast forward na nga mga kasari at ito't nakauwi na nga aking asawa galing sa warehouse at nasundo na nga rin niya si ate kanina. Shit, hanggang dito na nga lang muna mga kasari dahil medyo mahaba ng ating video. Maraming salamat sa panonood at umabot nga kayo hanggang dulo.